Hello po mga kababayan. Nawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Roel Yuwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Chase Gabiano. I hope I read your username correctly. Okay, sabi kasi niya dito, ito may kinalaman no sa isang magulang at saka sa mga anak no o sa asawa na kung saan po ay yung kanyang mga anak o asawa po niya ay ay gusto po niyang ipa-disinherit no kasi ay wala daw naman binabaliwala na siya at binabasto siya. So pwede ba 'yun na ipa-disinherit yung mga anak o asawa kasi sabi nga natin 'di ba, yung asawa at anak yan ay mga compulsory heirs. Hindi yan puwedeng pagkaitan ng mana. Pero hindi po absolute 'yun ha, because meron po din tayong ah, nakasaad sa batas natin na pwede pong ipa-disinherit yung ating mga compulsory heirs, no? Lalo na kung ito ay hindi nagbibigay po ng mga dapat na tungkulin po nila, no? Sa ilalim po ng ating batas. Okay, katulad niyan, ng kwento sa atin. Sabi niya, Tony, pwede bang alisin ng manang asawa ko at mga anak? Sa mga mana ko, sa magulang ko. Mga bastos kasi sa akin, walang utang na loob. Sobrang sakit kasi binabaliwala na po ako. Na pwede po bang magpagawa ng last will and testament para makapili ako ng pamamanahan ko? Alright. So, ganyan po ang kanyang sulat. Yes, kung ang mga anak po natin o asawa ay nagpapakita po ng katulad sa kwento mo, no? Kabastusan o hindi paggalang o walang utang na loob o may pagtangka sa buhay mo, no? O kaya they fail to render support, no? Financial support, medical support in times of needs, no? Uh, Isa po yan sa mga legal na kadahilanan upang sa ganun ay ma mapa-disinherit po ninyo sila. Okay? So, ang pag-disinherit po ng compulsory heirs ay maisasagawa lamang yan sa pamamagitan ng last will and testament. Okay? Kayo mismo. At kailangan, doon sa last will and testament po ninyo, sasabihin nyo doon ang detalye kung bakit dapat silang ipa-disinherit. Hindi po pwede lang nasabihin mo, i-disinherit ko itong anak kong sa ganito kasi bastos yan. Ay kailangan ikwento mo anong ginawa niya specifically that to merit this inheritance. Ayon po sa ating Article 919 ng ating Civil Code, no? Ang mga compulsory heirs po ay pwede pong ipa-disinherit po yan. No? Tulad sinabi mo, walang utang na loob, halimbawa, merong pagtatangka sa buhay mo o kaya ay inakusahan ka ng isang krimen, no? Na hindi mo naman ginawa, no? At saka uh, yung mga yung asawa mo ay nagsagawa din ng bagay na grounds for legal separation tulad po ng pagtataksil, no? Failure to render support, no? Pwede po yan sa ilalim po ng Article 921 ng ating Civil Code, no? Grounds for disinheritance of spouse, no? Pwede po yun. Pwede disinherit mo, lalo kung asawa mo, halimbawa ay na-accuse siya, no? Involving at convicted siya, no? Against the life of your sa iyo, no? May pagtangkang buhay laban sa iyo, no? Pwede po siya, no? Mapa-disinherit po niyo. Pero kailangan lang po ay nasa last will and testament. Ngayon, pwede ba kayong mamili kung sino lang pamamanahan mo? Pwede po, no? Kasi karapatan po ninyo yon. Pero kailangan lang para po para po as hindi po kayo ma-technical, no? Kasi sabi natin as a rule ay yung mga compulsory heir ay hindi basta-basta pagkaitan ng kanilang mana. So kailangan magkonsulta po ka sa lawyer upang sa ganun matulungan po kayo at maihahain sa inyo kung ano ba yung specific grounds, no, na that would merit
disinheriting a compulsory heirs. Okay? Ito'y magagawa lamang po sa pamagitan ng last will and testament. Now, tandaan po natin, there are two kinds of last will and testament. No? Yung ang tawag natin dito ay testamentary, testamentary will. Ibig sabihin yan, dadaan po ito sa abogado, sa notary public. Meron pong at least 3 witnesses po dyan of legal age, no? At ipanotaryo po yan. Marami pong seremonyas po yan, no? And then, yun, kailangan din po ay notaryado po yan, no? Itong testamentary will po, ito yung ginagawa na sa pamagitan po ng noon panahon, typewriter, no? Ngayon, printer na po, no? Pwede po yan, testamentary will po yan. Meron pong isa na will din, ang tawag po niyan ay holographic will. Yung holographic will po, hindi na po kailangan niya ng notaryo, hindi niya na po kailangan ng testigo dyan. Sapat na kayo mismo sa inyong handwriting ay kayo mismo ang gagawa niyong last will and testament. At doon sa inyong handwriting na, no, ay sasabihin po ninyo, you can use your own language, your own dialect doon sa pagsagawa po ninyo ng inyong last will and testament. Hindi lang po English o Tagalog, any dialect na inyo pong ginagamit, no? Pwede po nyo gawin doon sa holographic will. Of course, ganun na rin po sa testamentary will. Okay? Pero ang pagkaiba lang nito, yung pag kayo may holographic will, kayo mismo handwriting po ninyo ang inyong gagamitin. At hindi na po kailangan testigo, hindi na po kailangan po ang witnesses. Ang practical na bagay po, no, na maaaring maibigay doon sa kung meron kayong holographic will, pwede niyong baguhin ito every now and then. Okay? Kailangan din na, of course, ikonsulta muna sa lawyer, no? Because meron din mga technicalities dito. So, bawat will po, whether testamentary o holographic, meron po kayong i-designate po dyan na executor o executrix na siya po yung mamamahala, no? Kung paano i-dispose ang inyong property. Ngayon, kung meron kayong ayaw pamanahan doon, isabihin doon, i-disinherit nyo. At sino lang ang inyong ang inyong heir pamamanahan. Okay? So, hayop nasagot po natin ang katanungan ni your Chase Gabiano, no? Tungkol sa usaping ito. Hanggang dito muna tayo, no? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Nahayop nasagot natin ang maayos ang katanungan sa atin. Oh, by the way, let me take this opportunity, no, na pasalamatan po ang ating mga followers, mga viewers, likers po natin, no, dito sa ating channel na kung hindi po sa inyong encouragement, no, ay siguro hindi na po tayo magpapatuloy, no, sa ating advokasya. Thank you very much, no, lalo na hindi nag-skip ng mga ads, si Mary Lebron, na thank you. Of course, si Moonflower, thank you very much, no, sila Nilsita, at saka sa meron tayo dito sa Russia, from Russia with love. Thank you very much. Of course, we have si Marlina Albolario from Illinois, sa Chicago, sa USA. Moonflower from the west coast of the USA, among others. Yung hindi ko po nabanggit, no, pasensya na po kayo, no, napakahaba po kasi. And alam naman po ninyo kung sino kayo, but ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga suporta. So of course, para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and follow, if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hihingi po sa inyo ng isang subscribe, isang click na isang share lang po, no, and like, so that mapalawig pa natin ang ating advokasya at ma-notice po tayo ng algorithm ng YouTube at ganoon na rin po ang ating Facebook. Maraming salamat again, no? And pakiclick din po ang notification bell para pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Hanggang dito muna tayo, and I hope to see you again in the next video. God bless.